Purihin natin dakilang Diyos. God bless you, our beloved ordained preacher. Beloved Brother Buboy Niya. Let us all pray. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat. Malabay ng Isus sa hapong ito. Patuloy ka naman mangusap sa amin. Buksan mo ang aming mga pangunawa, ang mga puso, that it will be receptive to your word, O Lord. Malabang Panginoon, sa ganang sa akin, wala pa akong magagawa. Kasangkapahanin mo lamang ako bilang daluyan ng espiritual pagpapala, Malabang Panginoon. Preach to us, Malabang Panginoon. Ikaw mangaral sa amin. At sa paggalatang panalangin ng iyong taong nilang isa ng iyong minamahal Evangelista Weldy Estrada Almeda, habang aming hiningi ng kapatawaran, ang lahat ng aming mga pagsalangsang, Malabang Panginoon, lalo na pang iyong bang lingkod, ay aming sama-samang pinapalayas, sinasaway, anumang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs cast out right now, in Jesus' name, amen and amen. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. We give double honor and respect sa ating pong minamahal Evangelista Weldy Estrada Almeda at patuloy po nating inaalala ang mga turo, ang mga ligasiya, spiritual legacies ng ating pong beloved Mama Dear. At yan po mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang ating pong sinusundan sa ating pong may spiritual na buhay. At nariyan ang kanilang pong mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang ng ating pong beloved parents in the Lord, para patuloy po ang pag-iibanghelyo, ang gospel sharing, mga minamahal ko, evangelization, ng Word of God sa buong kinapal at ably assisted po ng kanila pong mga itinilagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, sa kanilang co-pastoral workers. A blessed afternoon. Pakikuha po yung bata, mga minamahal ko. At maging sa ating mga beloved elders at sa inyo po, aking po may iniibig na mga kapatid sa mga Panginoon. And of course, sa ating po mga live webcast viewers na patuloy na umaantabay via Facebook Live at sa lahat ng ating po mga YouTube followers, good afternoon po. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At medyo we have ample time, amen? Mag-aalas 2 pa lang ng hapon at ipinapauna ko mga minamahal kung maaaring maging mahabang ating pong pag-aaral ngayon pong hapon na ito, sapagkat napaka-complex, napaka-komplikado mga minamahal ko ng usapin na ito, mga minamahal ko. At atin na pong tunghayan ang aking tinutukoy na paksa, mga minamahal ko, sa hapong ito, disciplining a child. Ang pagdidisiplina sa anak. Amen? Malaking bahagi ng ating pagkatao sa ngayon ay masasabi nating dahil tayo po ay pinalaki ng ating po mga magulang. Yung upbringing, mga minamahal ko natin, mga minamahal naggaling sa kanila, kaya kung hindi nga tayo nakakilala, mga minamahal ko, talagang, kumbaga, mga minamahal, baka di pa rin masyadong kompleto yung ating pong pagkatao, mga minamahal. Yung mga iba, mga minamahal ko, talagang, yun nga, nakabase nga sa ating pong pagpapalaki, mga minamahal, much to be desired, ika nga, yung mga ugali natin, mga minamahal noon, mga minamahal ko talagang nabago lang, kahabagan ng ating mga pinakamamahal na Panginoon, sapagkat tayo po'y Kristiyano na. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Napag-usapan, mga minamahal ko, napasadahan ng ating pong beloved preacher nung nakaraang Father's Day. When was that? Medyo matagal-tagal na. Yung malaking gampanin ng isang ama sa pagdidisiplina at hindi lamang sa pagpuprovide ng pangangailangan ng kanyang pamilya. So, lawakan po natin, mga minamahal ko, yung pag-aaral sa ngayon at isentro talaga dito sa pamamaraan kung paano natin dinidisiplina ang ating mga anak.
Napaka-complex po nito, mga minamahal ko. Kaya't pinapauna ko po sa inyo, pinapauna ko po na maaring itong pag-aaral na ito yung part 1 pa lamang. Amen? At susunod po yung part 2, mga minamahal ko. At God's willing, kung loobin naman ng Panginoon, pahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal ko, gusto kong maging serye ito, mga minamahal ko, ng iba pang mga pag-aaral patungkol sa mga critical na mga family issues. Like yung controlling and competitive parents. Yung mga issue, mga minamahal ko, ng mag-asawa, na wife's submission to her husband, especially in a setup that she is the main breadwinner and the husband becomes the homekeeper. Komplikado po yun. Nasusunod pa ba ang pagsasubmit, ang pagpapasakop ng asawa? Gayong, alam po natin yung kultura, kung sino yung may pera sa isang pamilya, siya ang malakas ang boses. Makinig po kayong mainam, mga minamahal ko. And even, mga minamahal ko, yung issue, mga minamahal ko, na the unavoidable wife's tension and friction over her mother-in-law. Madalang pag-usapan ito. Amen? Pero ika nga, mga minamahal, anong sinasabi ng Biblia sa mga issues na ito? But for the meantime, dahil mga minamahal ko, dito tayo, mga minamahal ko, sa basic parental duty, mga minamahal ko, na ating pong pag-uusapan. Kung ating pong susuriin, marami pong mga social ills na tinatawag, mga minamahal ko, like, ano yung mga social ills, mga violent crimes, drug addiction, ano pa, mga minamahal ko, yung mga problema ng lipunan, pornography, child exploitation, child abuse, domestic violence, mga minamahal ko, yung mga asawang binubugbog ang kanilang mga esposa, at isama na rin natin yung mga esposa na nambubugbog ng kanilang esposo. Meron at meron yon, mga minamahal ko. Amen? Amen? Ano pa, mga minamahal ko, ng mga social ills, mga minamahal ko? Graft and corruption. At ano-ano pa mga moral decadence, mga minamahal ko, na talagang ating kinakaharap. This all can be largely attributed sa sinasabing poor, mahina, and wrong parenting. Maling pagpapalaki sa mga anak. Opo, nagpalaki ang mga magulang ng mga spoiled brats, mga juvenile delinquents, yung mga krimen ng menor de edad, mga pickpocketers. Sino pong nakakaalam ng mga batang hamog, mga minamahal ko, na umaakyat doon sa mga truck at kinukuha ang anumang mapapakinabangan? Batang-bata pa lamang, mga minamahal ko, ay talagang ginagawa ng bahay ang lansangan. Nandurukot, mga minamahal ko. Nandudukot. May mga bisyo na, naninigarilyo na. Di ba? Kung minsan, mga minamahal ko, sila tinatawag na mga solvent boys. Ito, mga minamahal ko, hallelujah, yung talagang problema, mga minamahal ko, na talagang kinakaharap. Even yung mga talagang mga violent people, mga taong walang modo, mean, mga taong mababagsik, talagang sila, mga minamahal ko, mararahas. Dahil basically, pinalaki ng magulang. Mali at mahinang pamamaraan ng pagpapalaki sa mga anak. At alam po natin, mga minamahal, disciplining a child is so important. Yet, mga minamahal ko,
lahat ay mag-a-agree sa akin, sa ating mga magulang, na this is a very difficult task, very complex task, mga minamahal ko, na kung saan, mga minamahal ko, hallelujah, deciding how to discipline your child, mga minamahal ko, hallelujah. Ano nga bang dapat na pamamaraan? Should I be a strict? Yung talagang striktong-strikto? Or shall I be a permissive type of a parent? Yung permissive, yung maluwag, di ba? Pero generally speaking, sa kultura natin, mga minamahal ko, si dad, ang tatay ang talagang identified na disciplinarian sa bahay. Samantalang si ma'am, mga minamahal ko, siya po yung taga-balanse, na kapag ka pinagalitan, dinisiplina, yung anak, mga minamahal ko, si mami ang nagpapaliwanag. Si mami ang nagpapakalma. At mga minamahal ko, sinasabihan yung anak na huwag magdamdam, intindihin mo ang iyong ama, sapagkat nais kanyang mapabuti at huwag mapariwara. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. It's a difficult balancing act. Medyo medyo masama ang aking pakiramdam, mga minamahal ko, pero kailangan pong maipangaral ito. It's a difficult balancing act, mga minamahal ko, sapagkat ang mga anak po natin, mga minamahal ko, they are not our properties. Sa totoo lang. Amen? Bakit hindi property ko ang aking anak, Brother Noel? Ako nga ang nagpapalaki niyan. Ibig sabihin, mga minamahal, we should treat them with dignity. Tao po sila. Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, maraming mga parientes, mga minamahal ko, talagang they're crossing the line, the boundaries, mga minamahal ko, sa pagpapalaki, mga minamahal ko, because, mga minamahal ko, hallelujah, talagang they insist on their parental authority. Ako ang dapat masunod, huwag kang sasabat. Wala kang karapatang magdesisyon sa iyong sarili. At kung ano-ano pang mga litanya, mga minamahal, ang naririnig ng mga anak. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga, madaling maging magulang pero mahirap magpakamagulang. Amen. Hindi yata kayo ng amen, mga minamahal ko. Lahat magsabi ng amen. Parents wanted to raise a positive child in this negative world. Pero kung minsan talagang nakaka-frustrate. Parents become tired. Talagang overburden. Ika nga, talagang ang bigat-bigat ng pakiramdam. Sapagkat, mga minamahal, hindi nga po madali. Sapagkat ngayon, lalo na, tayo ay magdidisiplina ng mga millennials. Mga 21st century children na iba na po. Nag-evolve na, mga minamahal ko, ang pagdidisiplina. Amen? Iba na. Sampulan ko kayo, mga minamahal. Dati-dati, mga minamahal ko, kapag nagkamali, nagkasala, yung isang anak, di ba ang sinasabi ng mga magulang, go to your room. Go to your room. Huwag kang lalabas hanggat hindi ka namin pinapalabas. Effective yun dati. Dahil, mga minamahal ko, inaalisan natin sila ng pribileyo na maglaro sa labas. Maglaro kasama ng kanilang mga kapwa-bata. At yun ang gustong-gusto nila. Talagang epektibo, mga minamahal ko. Natututo yung mga anak kapag sila po, mga minamahal ko, talagang kinulong sa kwarto. Amen? Hindi yung kinulong, mga minamahal ko, na talagang, mga minamahal ko, papatayin. Amen? Amen? Pero sa ngayon, relevant pa ba? Nag-work pa ba, mga minamahal ko? Kapag sinabihan mo ang bata ngayon, mga minamahal ko, 8 years old to 12 years old, 13 years old, mga minamahal ko, sasabihin pa niyan, yes. Basta't kasama ang cellphone.
gadgets. Kahit magdamagan na hindi umalis dun sa kwarto, okay lang kahit hindi kumain. Dahil mga digital natives. Kaya nga minamahal, ito yung napakalaking hamon sa mga magulang. Kung papaano, mga minamahal ko, disiplinahin, mga minamahal ko, yung mga 21st century children na talagang ang kabanding lagi ay mga cellphones, mga gadgets. Wala nang ginawa kundi mga minamahal ko, most of the time, hindi na napapakinabangan ng pamilya, wala nang alam gawin kundi mga minamahal ko, magdudot ng kanilang mga cellphone. Ito nga, pati sa church, mga minamahal ko, ay talagang dinala na nila, mga minamahal ko, yung mga aktibidades na kanyan. At talagang nakaka-frustrate. Amen? Ano-ano ba yung mga kalbaryo ng mga magulang na talagang kinakaharap po natin ngayon? Mga anak na pasaway. Amen? Mga defiant teens. Amen? Mga anak, mga minamahal ko, na talagang sumasagot. Sons and daughters who talk back kapag sila ay pinapagalitan. Dati uubra ba, mga minamahal ko, na sumagot-sagot ka sa iyong magulang? Sa mga kapanahunan namin, mga minamahal ko, tamemi ka lang, makuha ka sa tingin. Hindi ka pwedeng sumagot sa iyong mga magulang sapagkat yan po ay sinyalis ng disrespect at malaki ang parusa. Amen? Pero sa ngayon, mga minamahal ko, hallelujah, anong nangyayari? Ang dami nating kinakarap mga kids with the so-called temper tantrums. Mga kids na sobrang moody. Hindi mo matimpla. Mga anak, mga minamahal ko, who make face, mga minamahal ko, with this sarcastic eye roll, mga minamahal ko, at yung kanilang mga arms, talagang nakakross. Kindly, paki-flash sa screen. Pamilyar tayo sa isang, mga minamahal, isang tagpong ito, isang pic na ito. Yung bata, mga minamahal ko na, yung facial expression. Nakikita po ba ninyo? Sino nakaka-relate nito? Diba? Kita natin yung bata. Ang kanyang mga mata ay nakataas. She makes face. Diba? Ito yung mga body language of resistance. Ayaw talagang magpaturo. Tingnan nyo yung bibig, nakabusangot. Yung mata, mga minamahal, nakatingin sa taas. At talagang arms cross. Sino ba naman, mga minamahal ko, ang hindi maririndi? Nakaka-provoke, di po ba? At lalo na, mga minamahal ko, yung mga anak na talagang who engage with yelling much, shouting much with their parents, mas malakas pa ang boses kapag ka itinutuwid, kapag ka dinidisiplina. Amen? Hindi tayo maka-imen yung mga iba, mga minamahal ko, na talagang kapag ka pinapagalitan, mga minamahal ko, mas malakas pa ang tono, yung boses nila, mga minamahal ko, dinig sa buong bahay at sa mga kapitbahay. Pagtungayaw, mga minamahal ko. And worse, mga minamahal ko, mga anak na talagang nagka-curse sa kanilang mga magulang. Meron po. Akala natin wala. Pero mga minamahal ko, hallelujah, this is reality. Cursing and swearing na tinatawag, mga minamahal ko. At alam nyo ba, sa Old Testament, napakabagsik po, mga minamahal ko, ng patakaran ng araw. Na sa sino mang mga anak na manungayaw, mag-curse sa kanilang mga magulang, ay papatawan ng kamatayan. Of course, hindi natin gagawin yan. Amen?
Amen? Leviticus chapter 20 verse 9, mga minamahal ko. Tingnan po natin, mga minamahal. Basahin. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Levitico, Kapitulo 20, versikulo 9, ganito po sinasabi, sapagkat bawat isa na lumait sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin ng walang pagsala, kaniyang nilait ang kanyang ama o ang kanyang ina ay mabububo ang kanyang dugo sa kanya. So, bagsik po. For everyone that curseth his father or his mother shall be surely put to death. Grabe pala nung unang panahon, nung araw. Pero ngayon, bagamat nanunungayaw ang mga anak, gagawin mo ba yan? Hindi naman natin pwedeng gawin yan. Amen? Amen? Bilang mga magulang. Amen? Pero noon, mga minamahal ko, grabe. So, mga minamahal ko, meron pang isa na kapag pinapagalitan, mga minamahal ko, nagni-name calling yung mga anak. Ito na naman si Dragon. Ito na naman si Cimarron. Walang ginawa kundi pagalitan ako. Wala na akong ginawang tama. Yung mga iba natutulog, bakit hindi ba interesting yung ating pinag-uusapan, mga minamahal? O talagang natatamaan lang tayo? Amen. Yung mga minamahal ko, hallelujah, talagang nakaka-provoke, nakakataas ng presyon. Talagang natetes, nasusubok yung ating mga limits, yung ating mga boundaries, yung ating patience. At sinasabi ng mga magulang, saan ka ba talaga nagmana? Palibhasa, lumaki ka sa commercial infant milk. Nakatulad ka ng bakang sumusuwag. Di ba may mga ganong mga teorya, mga minamahal ko? Kapag ka hindi na breastfeed yung bata, mga minamahal ko, lalaking masuwayin. Pero hindi nga, mga minamahal ko, wala pong pruweba. Meat lang po yun. Amen? Depende pa rin sa pagpapalaki ng mga magulang sa kanilang mga anak. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. 21st century children are said to be digital generation. Pag sinabi pong digital generation, ang sabi nga natin kanina, ang kabanding lagi ay mga gadgets. Amen? Amen? Dito po mga minamahal ko, hallelujah, nagiging underdeveloped at poor yung kanilang relational skills. Yung kanilang social skills, mga minamahal ko, sapagkat, yun nga, pag nababad na sa mga games, sa mga panoorin, mga minamahal ko, sa social media, at kung ano-ano pa, mga minamahal ko, hallelujah, nililimitahan nito yung kanilang social interaction. Amen? At alam po natin yung mga social skills na dapat magkaroon ng bata. Like empathy. Paano sila magkakaroon ng empathy? Pag-intindi sa nararamdaman ng iba kung ang kabanding lagi ay mga gadget. Wala pong emosyon ang gadget. Amen? Amen? Ano pa ang mga social skills na kinakailangan po nila? Patience or self-control. Ability to make friends. Paano mga magkakaroon ng mga kaibigan ang parating ginagawa yung mga violent games na puro mga minamahal ko, hallelujah, talagang patayin ang kalaban. Ha? Puro mga minamahal, laban. Talagang doon sila na-excite. Kaya ang hirap, mga minamahal ko. And their ability to share and cooperate with their peers are sorely lacking. Talagang kulang na kulang. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang very complex. Napaka-komplikado. So mga minamahal ko, dahil ba komplikado, susuko na tayo. Dahil ang bigat nga. Ay, hindi, di po ba? Huwag natin sukuan ang ating mga anak.
Dahil, first of all, anak natin sila, mahal natin sila, ating isinaalang-alang ang kanilang kapakanan, ang well-being nila. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, magdisiplina, pero nasa tamang pamamaraan. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. There are 4 types of parents and children na I want you to pay attention with. 4 types of parents and children. Mga iba, kung pwede, mag-take note kayo dahil madalang itong matalakay. Amen? Number 1, low discipline and low love. Mababang pagdidisiplina at mababang pagmamahal. Anong resulta nito? Juvenile delinquents. Yung mga nakikita natin sa mga daan ng mga street children, mga solvent boys na talagang nagnanakaw, nandudukot, mandurukot, mga minamahal. Amen? Nandudura, mga minamahal ko ng mga tao sa kalsada, mandudura ng sasakyan kapag hindi mo binigyan ng pera. Mga magulang, mga minamahal ko na hindi dinidisiplina ang kanilang mga anak at hindi rin nagpaparamdam ng pagmamahal. So ang magiging resulta mga minamahal ko, anak na will feel unloved and unwanted. Wala namang pakialam si mama, si papa sa akin. Kuminsan nga, sila pa yung nag-uudyok sa akin na maghanap buhay sa masamang paraan. Diba? Mga minamahal? Ito yung mga anak, mga minamahal ko na may tinatawag na criminal inclination, yung propensity. Batang-bata pa lang, kakikitaan mo na ng potensyal na maging kriminal sa balang araw. Dahil nakikita mo na yung kanyang ginagawa. Labas-masok sa kulungan. Amen? Amen? Lumaking walang pagmamahal sa kanyang kapwa. At ang mahal lang ay ang sarili. Number 2, mga minamahal ko na klase ng anak at ng magulang. Low discipline and high love. Ito yung nagre-resulta, nag-create ng isang anak na spoiled brat. Ha? Magulang na sobrang lambot ang puso kapag nagpa-cute na si anak, naglambing na, agad bumibigay. Magulang, mga minamahal ko, na pinupunuan ang kanilang kakulangan sa pamamagitan ng mga material na bagay. Amen. Di ba? Dahil kulang na kulang ang yung mga minamahal ko, yung quality time. Anong mga suhol? Anak, bibilang kita, ano bang gusto mo? Yung latest na cellphone ba? Sige, all out. Si anak naman, mga minamahal ko, ito yung anak na galit kapag hindi nasunod ang gusto. Spoiled brat. Anak, mga minamahal ko, na talagang siya parati dapat ang sentro ng mundo. Ito yung anak, mga minamahal ko, na kapag hindi pinansin ng kanyang mga classmates, nagagalit. Meron siyang tinatawag na sense of entitlement. Spoiled brat kasi. Number 3, high discipline and low love. Grabe ang pagdidisiplina. Talagang hataw. Amen? Magulang na panay parusa lang ang alam gawin sa kanilang mga anak at hindi marunong magparamdam ng love sa kanila. Anak na rebelde. Ito yung mga anak na talagang gustong-gusto na maglayas.
Mga anak na talagang rebelde sa bahay, rebelde sa school, at rebelde pa rin sa lipunan. Kasi nga, mga minamahal ko, talaga ang feeling nila, ayoko na mag-stay sa bahay, panay parusa lang naman ang alam ng aking mga magulang. Hindi yata ako anak. Ang feeling ko, ang pakiramdam ko, ako'y anak-anakan lang, ampon lang. Dahil nga hindi ko nararamdaman yung kanilang pagmamahal. And the fourth one, mga minamahal ko, ito yung the best. High discipline and high love is equal to good child. Amen? Balanse, mga minamahal kong pagdidisiplina at pagmamahal. Ito yung mga anak na magiging, most likely, magiging successful sa kanilang mga buhay. Magiging responsable. Preparado to become an adult. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. Puri natin nakilang Diyos. So, discipline. Ano ba ang disiplina? Basically, mga minamahal ko, ito ay following a code of behavior. Teaches a child to follow rules. Tinuturuan nito na sumunod ang bata sa palatuntunan. Sa alumang alituntunin, mga minamahal ko. Amen? Ito yung discipline. At talagang pinaka-importanting katanungan ngayon pong hapon na ito, mga minamahal ko, is how to discipline the Christian way. Ano nga ba ang tamang pamamaraan ng pagdidisiplina na talagang ayon, mga minamahal ko, sa sinasabi ng banal na kasulatan? Dahil, mga minamahal ko, ang dami mga pagdidisiplina na ina-adapt ng mga magulang, mga minamahal ko, kasi usually, ano ba, mga minamahal ko? Kung ano yung disiplinang nakuha po natin, natanggap po natin sa ating mga old, sa ating mga parientes noon, ay siya na rin disiplina na ating ina-adapt at we pass it on sa ating mga anak. Di po ba? Kung mali. Kasi talagang military kind of discipline. Na talagang, mga minamahal ko, grabe. Alam po natin yung military kind of discipline. Sino nakaranas dito, mga minamahal ko, na talagang, nakandaihi-ihi ng mga hinahataw ng mga pamalo? Ay, hindi ko na kayo pagtataasan ng kamay. Pero mga minamahal ko, I for one, nakaranas ako, mga minamahal ko, ng mga talagang grabing pagdidisiplina. Amen? Amen? So mga minamahal ko, hallelujah. Ito yung mga right disciplinary methods na naayon sa Biblia. Number one, ilista ang mga dapat at hindi dapat. Set house rules. Brother Noel, nakatamad akong maglista ng mga alituntunin, mga rules sa bahay. Inside and outside. Di ba yung mga usapin, mga minamahal ko, ano ba dapat ang curfew time? Sa mga teens, sinong magsasabi rito? Dapat mga alas 8, kung walang school project, dapat andun na sa bahay. May mga parientes na talagang binibigyan nila ng halaga. Yung kompleto dapat ang pamilya sa hapagkainan. Amen? Yung sleeping time. Sa bahay. Anong sleeping time dapat sa bahay? Brother Noel, dapat alas 10. Pero, sa totoo lang, may mga batang ang kanilang sleeping time ay may alauna, alas 2 ng madaling araw. May kasabihan ng mga matatanda, early to bed para early to rise. May pakinabang po ba doon o wala? Meron. Dapat para, mga minamahal ko, maging productive ang isang tao.
Dahil mantakin nyo, mga minamahal ko, alas 2, alas 3 ng madaling araw dahil nababad nga, mga minamahal ko, sa mga games, asahan mo, mga minamahal ko, gigising ng mga alas 10. Sinasabi ng mga matatanda, ang gumigising, mga minamahal ko, na nasikatan na ng araw, walang asenso. So nakakalimutan itong mga minamahal ko, mga pangaral ng mga matatanda dahil nag-iba na talaga. Lalo na yung sleepover sa mga kaklase. Ay nako. Sinong pumapayag dito, mga minamahal ko, na matulog ang kanilang mga anak sa kanilang mga kaklase in disguise of, kasi papa, mama, meron kaming school project. Pero wag ka. Doon nangyayari ang mga kalokohan ng mga kabataan. Sa mga sleepovers na yan. Ang dami pong mga kaso, mga minamahal ko, na napahamak ang mga kabataan dahil itinakbo yung kotse, mga minamahal ko, nung ama, nung kanilang kaklase, na disgrasya yung apat sapagkat bumangga sila sa pader. Na disgrasya. Sinong tumitingin dyan sa gilid ng right of way dyan? Yung nakapaskil dyan na choir rules and regulations. So ideally, kung meron tayong ganyan sa bahay, mainam po ba o hindi? Dahil may mga minamahal ko, nagsaset tayo ng house rules. Amen? Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Number 2, mga minamahal ko, magtakda, determine appropriate disciplinary action per violation. Magtakda, mga minamahal ko, ng disciplinary action. Anong karampatang pataw na pagdidisiplina? I-qualify natin. Hindi yung counting kibot, mga minamahal ko, palo. Hindi pwede yun. Amen? Amen? Depende sa infraction yung paglabag. Ano bang kasalanan niya? Bakit mo siya pinalo, mga minamahal ko, ng 20 times? Hindi kasi tinago lang niya yung laruan ng kanyang kapatid. Ay, sobra naman yata. Diba? That's cruelty. Abuso yan. Hindi yan pagdidisiplina. Pero yung mga ibang bagay, mga minamahal ko, na talagang medyo binibigyan natin ng bigat. Like, mga minamahal ko, ano yung mga kasalanan ng mga anak na talagang hindi pwedeng palampasin? Name it. Name one. Pagsisinungaling. Hindi na baling magsinungaling. Natural yan sa bata, nagsisinungaling. Nagpapalaki ka mga ng isang sinungaling, mga minamahal ko, na madadala niya hanggang sa kanyang pagtanda. Na alam naman natin, magpinsan ng sinungaling at magnanakaw. Nagpalaki ang mga magulang ng mga dishonest people dahil nga hindi sinawata. Ano pa, mga minamahal ko, yung intolerable na mga infractions? Stealing. Di ba? At yung isa, pangungupit saan? Sa mga magulang. Hindi kasi magulang ko naman, Brother Noel eh. Pamilya eh. Ang sabi ng banal na kasulatan, sa mga nangungupit sa mga magulang ay kaalyado ng kaaway ng Diyos. Amen? Malaking opensa po yun, mga minamahal. So, mga minamahal ko, tayo na po mag-determine talaga kung ano yung mga major and minor offenses. Dahil kung atin pang mga pag-uusapan, ay talagang kakain po ng oras. Amen. There are 3 kinds of punishment. Meantime, mga minamahal ko, dito muna tayo sa punishment. Number 1, letter A. Gawin po nating alphabetical, mga minamahal. Time out.
Sino pong nakakaalala ng timeout? Sino pong naka-experience noon, mga minamahal ko, na kapag ka ikay may kakulitan sa loob ng klase, si teacher, hinihiwalay ka, at pinapatay doon sa corner, at talagang mga minamahal ko, for how many minutes? Sa mga teachers, ini-implement pa ba yan? Parang kasama na yata sa corporal punishment. Hindi na pwede. Pero mga minamahal ko, kinds of punishment ang ating pinag-uusapan. Time out, mga minamahal ko. Ilagay mo siya sa isang corner, sa isang boring place, at wag mo siyang pagdadalahin ng cellphone, syempre. Amen? Otherwise, mga minamahal ko, na-defeat yung purpose. Tuwang-tuwa pa siya. Amen? Malilikot, mga these are up or fitted for 12 years old. Pababa. Letter B. Taking away privileges or yung grounding na tinatawag. You're grounded. Hindi ka pwedeng gumamit ng kotse. Hindi ka pwedeng mabigyan ng load. Hindi ka pwedeng gumamit ng, wala kang access sa internet connection sa bahay. At kung ano-ano pa, bawas ang allowance mo. Magandang klase, mga minamahal, taking away privileges or grounding na tinatawag. Yung cellphone time mo, bawasan natin. Wala mo ng cellphone, hawak ng mga gadgets. Can we do that? Parang ang hirap na challenge, di po ba? Sa ngayon, mga minamahal ko, kapag may cellphone ang ating pong mga anak, wala tayong, di ba, karapatan mga manghimasok, mga minamahal ko, dahil igigit nila ang kanilang right to privacy. Ang hirap. So, kung ano-ano ng mga nandoon sa loob ng kanilang mga cellphones, wala tayong monitor. So, napaka-complex, mga minamahal ko. Pero, mga minamahal ko, hallelujah, ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal ko, Proverbs chapter 13 verses 24, mga minamahal ko, pakibasa, diretso na po sa Tagalog. Amen. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, ang kabanata 13, ang talata 24, siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak, ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. Amen. Bigyan natin ng puntos, mga minamahal ko, yung sinasabi nitong nagpaparusang paminsan-minsan. Betimes. So, hindi sa lahat, mga minamahal ko, ng oras, mga minamahal ko, konting kibot, palo. Depende. Amen? Amen? Meron tayong tinatawag na patakaran sa pamamalo. Meron pong mga minamahal ko ino-observe na patakaran. Hindi lang basta, mga minamahal ko, namalo ka. Ang sabi nga nung napag-usapan po natin nung una, hindi pwedeng sa iba't ibang parte ng katawan. Amen? Ang sabi dito, mga minamahal ko, letter A, use a designated spanking rod. Yung mga minamahal ko, stick. Either wood stick or bamboo stick. Na katamtaman yung nipis, mga minamahal, amen? Hindi po siya paddle. Sapagat yung paddle na ginagamit doon sa mga initiation, mga minamahal ko, ng mga gangs, amen? Ay talagang, mga minamahal ko, hallelujah, bawal po yun. Amen? So mga minamahal ko, hallelujah, kindly, ito yung yung picture, mga minamahal, na ideal spanking rod. Paki-flash. Meron pang ano yung nabasa natin sa taas? Love. Amen. Kasi nga ang pamamalo ay pagmamahal. Sino magsasabi rito, Brother Noel, 21st century na, hindi na pwedeng mamalo? Hindi po nagbabago ang sinasabi ng banal na kasulatan. Amen? Pero nga, tamang pamamaraan, tamang patakaran sa pamamalo. Ang sabi rito, mga minamahal ko, use a designated spanking rod. Pag sinabing designated spanking rod, mga minamahal ko, hallelujah,
ito lamang yung ating gagamitin. Spanking rod should be a neutral object na talagang exclusively designed. Ang purpose lang niya ay sa pamamalo. Amen? So yan, usually mga noon nakasabit sa mga dingding. Na kapag ka tinignan ng mga bata, mga talagang, di ba? Ito yung lumatay sa aking puwet. So talagang mga minamahal ko, merong chilling effect pag nakita po nila. Amen? Yung talagang matatakot na gumawa ng kasalanan. Dahil ang mga bata, mga minamahal ko, talagang naturally, mga minamahal ko, born with yung kanilang, gusto nilang, they love to challenge authority talaga. Gusto nilang maging pasaway, na talagang meron silang natural tendency na ganon. Amen? So mga minamahal ko, patakaran. Huwag gumamit ng belt. Sinturon. Huwag gumamit ng tsinelas, slipper. Huwag gumamit ng walis tingting. At lalong-lalo, noon, mga minamahal ko, si Brother ating beloved ordained preacher, mga minamahal ko, will attest, ng ginagamit ng mga matatanda noon, ay mga latiko. Buntot pagi. Ay, grabe. Bawal na po yun. That's corporal punishment. Amen? Kasi will create confusion. Magkakalituhan. Malilito ang bata. Pag walis tingting, mga minamahal ko, ang nadampot mo at yun ang pinamamalo mo. Pag humawa ka ng walis tingting at nakita ka ng anak mo, ano ba pa? Ano ba ma? Mamamalo ka ba? O maglilinis ng bakuran? Di ba? So may confusion. So, mga minamahal ko, isa lang, one designated spanking rod, yung mga manipis na mga na ganyan. Hindi yan paddle. Yung talagang very ideal lang. Na talagang ang purpose lang ay madisiplina. Amen. Hindi makapanakit. Hindi magkakaroon ng bali, magkakaroon ng mga minamahal ko ng injury, yung bata. Or worse, magiging baldado sapagkat kung saan-saan mo pinatamaan. Sa ribs, sa ulo. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. At lalong huwag gagamitin ang kamay. Hindi raw pwede. Studies show, mga minamahal ko, na kapag ginamitan mo ng kamay, mga minamahal ko, may psychological effect. Diba? Sa atin, sa spiritual na aspeto. Kamay na ginagamit natin sa pagpapalakpak, sa pagpupuri sa mahal na Panginoon, kamay din na namamarusan, namamalo. Amen! Kamay, mga minamahal ko na nang-i-slap, nananampal. Hindi pwede. Huwag gagamitin ang kamay. Letter B, mga minamahal ko, only in the intended part, which is the butt. Sa puwet lang, dahil ang puwet po, mga minamahal ko, siya po ay mayroong thick muscle tissues na, mga minamahal ko, hallelujah, kapag ka doon natin pinalaw, hindi po yan mauwi sa pilay o sa pagkabaldado sapagkat thick nga, makapal na muscle tissues, pero masakit. Pero hindi yan mauwi sa injury. Amen? Doon lang sa intended part. Palakpakan po natin po yung nakamamahal na Panginoon Jesucristo. Take note that the goal, ang layunin po natin, mga minamahal ko, is to discipline, not to hurt, not to injure yung ating mga anak, mga minamahal ko. So, set boundaries between physical abuse and discipline. Dapat may boundary talaga. Alam mo kung lumalagpas ka na sa boundary, sa tamang patakaran. Amen! Ephesians chapter 6 verse 4.
At Numbers chapter 14 verse 18, magkasunod po natin basahin ang mga talatang ito. Amen. Dito po sa aklat ng Efeso, Kabanata 6, ang talata 4. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ng inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Sa Numbers, sa aklat ng mga bilang, Kabanatang 14, ang talata 18. Amen. Ganito po ang pagkakasabi, ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang, at sa anumang paraan na hindi aariing, walang muwang ang may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng lahi. Amen. So mga minamahal, palakpakan po natin ang pinakamama ng Panginoon. Amang talagang, ang sinasabi nga nila, berdugo sa kanilang mga anak. Talagang matalang ang walang latay. Pero ang sabi nga ng Biblia, mga minamahal ko sa atin, mga minamahal, the Lord, mga minamahal ko, hallelujah, and ye fathers, provoke not your children to wrath. Huwag natin silang ipamungkahi sa galit, magtanim ng galit sa atin. At forever na nila, mga minamahal ko, matatandaan, mga minamahal ko, talagang nagkaroon ng maraming strained relationship between father and a son dahil, mga minamahal ko, talagang nilatayan mo, mga minamahal ko, nung kanyang kabataan. Amen? Amen? At one more thing na importante. Brother, when is the right age, mga minamahal ko, na pwede nang paluin ng bata? Medyo, mga minamahal ko, maselan po yun. Amen? When is the right age? Ang sabi ng pag-aaral, 2 years old hanggang, hulaan nyo, 12 years old. Nakakita na ba kayo ng 25 years old na pinapalo pa ng mga magulang? Di ba? Awkward. Hindi na katanggap-tanggap. Amen? Ang laki-laki na, pinapalo pa rin. At saka, mga minamahal ko, wala nang saysay. Amen? Kaya mga minamahal ko, mainam, mga minamahal ko, na habang mga minamahal ko, maliit pa lang yung sungay, binabali na. Kasi kapag humaba na yung sungay, too late na, sumusuwag na, susuwagin ka na, edi, wala na. Ang sabi, mga minamahal ko, nitong binasa po natin, mga minamahal ko, hindi aring walang sala, walang muwang ang may sala, na dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak, sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng lahi. Nabalitaan po natin lately, mga minamahal ko, yung isang ama na under the influence of drugs at talagang ibinilibag ng ilang beses yung kanyang anak hanggang sa namatay. Amen? Amen? Letter C, mga minamahal ko. Patakaran sa pamamalo. Huwag natin kalitan, mga minamahal ko, importante ito, right spanking position. So dapat, mga minamahal ko, ano ang tamang posisyon ng bata habang siya po, mga minamahal ko, ay pinapalo? Nakatayo po ba o nakadapa? Nakadapa. Either in a sofa or sa kama. Amen? Para litaw na litaw, mga minamahal ko, yung intended part. Amen? Make sure na hindi siya gumagalaw. Dahil the moment, mga minamahal ko, na nagpumiglas yan, amen? Hinataw mo nga sa puwet, pero ang tinamaan ay yung likod, yung ribs, delikadong bagay. So dapat, hawakang maigi. Amen? Make sure na nakadapa. Huwag nakatayo or tumatakbo yung bata. Di ba, yung mga magulang, ang tendency natin, mga minamahal ko, andyan pa lang tumatakbo na, hinahabol natin ng pamalo. Kung saan-saan tuloy, natatamaan. Aksidente. Hindi naman natin intensyon, mga minamahal ko, na mabalian, pero dahil nga, hindi sa right spanking position, nangyari
ang hindi dapat mangyari. Palakpakan po natin na ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Letter D. Make sure that spanking, yung pamamalo, will be painful. Inutakan tayo ng mga anak natin. Dati-dati yung mga gawa nito, mga minamahal ko, di ba? Kapag ka alam na nilang papaluin sila ng kanilang mga magulang, anong ginagawa? Nagsusuksok ng karton sa puwet. Ay, yung biyanan ko, kinikwento niya sa akin noon, mga minamahal ko, imbis na magalit siya, lalong natawa sapagkat yung kanyang mga anak, nung nilatayan ng pamalo, dinig na dinig yung karton. Amen? Make sure, mga minamahal ko, na siya ay magtanda kasi kapag ka hindi niya na ramdaman yung sakit, para saan pa? Para saan pa ang purpose ng pamamalo? Hindi ba, Brother Noel, ganito lang dapat ang pamamalo, yung mild lang. Ay wag na. Wag mo nang paluin kapag ganun. Hindi naman naramdaman ang sakit. Hindi nagtanda. Hindi aabot na naman kayo sa mga maraming beses, maraming pagkakataon na paluan dahil hindi nga siya nagtanda. Dahil hindi nakaramdam ng sakit. Hebrews chapter 12 verse 11. Anong sabi, mga minamahal ko? Imisaklat ng Hebreo, kabanatay 12, ang talatay 11, lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Amen. Puro na rin yung pinakamamahal na Panginoon. Ito raw po yung mga minamahal ko, hallelujah, yung bunga ng pagdidisiplina. Na bagamat masakit, pero namumunga ito ng mga minamahal ko sa kahuli-hulihan, mga minamahal ko ay nagiging mabuti, nagiging matuwid ang ating mga anak. Amen? Hindi nga natin sila, mga minamahal ko, pinalo, pero mga minamahal ko, sa bandang huli, ay dadalawin naman natin sila sa kulungan. Piyapiyansahan. Dahil na-involve na sa mga iba't ibang klase ng krimen. Sapagkat hindi natin, we spared the rod na sinatawag. Hindi natin sila dinisiplina. Alin ang mas magaang gawin? Ang magdisiplina o dumalaw sa kulungan? Naiiyak-iyak tayo ron sapagkat napahamak, napariwara ang ating mga anak. Ang pinaka-worst, mga minamahal ko, na mangyari sa isang anak ay disiplinahin siya ng ibang tao. Ng authority. Bakit? They will be chastised, they will be disciplined without love. Diba? Masasaktan tayo na kung ibang magdidisiplina, bubugbugin sila dahil walang ang pag-ibig. Amen? Amen? So mga minamahal ko, patuloy tayo. Number 3 doon sa right disciplinary action. Explain the reason behind the disciplinary action. Ito yung kakulangan ng maraming mga magulang na kapag ka nagdisiplina ng anak ay walang eksplanasyon sa kanila. Bakit sila pinalo? Bakit sila pinagalitan? So ang magiging thinking ng mga anak, parusa lang eh. Mahilig lang mamarusa talaga. Mahilig lang manakit. Dahil hindi mo nga ini-explain. Hindi mo nga ipinapaliwanag kung bakit mo siya dinisiplina. Number 4, investigate before punishment. Marami mga magulang, amen? Nakaagad-agad, mga minamahal ko, hallelujah, kapag ka nireport ng kanilang mga kalaro na ang kanilang anak ay naging pasaway, inaway sila, gumawa sila ng kamalian, ng kasalanan, mga minamahal ko, walang kaabog-abog. Todo hataw na, todo palo na sa kanilang mga anak, nang hindi man lang pinapakinggan ang side ng kanilang mga anak.
Di ba? Maaaring magkaroon ng misinformation. Amen? At tayo naman, mga minamahal ko, meron tayong tinatawag na irrational outburst. Anong ibig sabihin ng irrational outburst? Basta na lamang mga minamahal ko, hallelujah, talagang pumuputok, sumasabog yung ating mga minamahal ko, yung ating kalooban, at talagang hataw dito, hataw doon. Isang anak, mga minamahal ko, na hindi nakapagpaalam through text, either through text or tawag, mga minamahal ko, at umuwi ng gabing-gabi na, 10 oras na ng gabi. Pagkabukas ng pintuan, sinalubong na ng hataw. Hindi man lang hinayaang makapagsalita, makapag-explain yung kanilang mga anak. Di ba? Pero ang ibig lamang na sabihin natin ng mga minamahal ko tayong mga magulang, idinaan natin sa hataw ng mga pamalo. Pero ang gusto lang naman natin sabihin sa ating mga anak, anak, nag-alala ako sa'yo. Di ba yun na naman ang intention natin? Nag-alala tayo, pero hindi natin masabi. Irrational outburst, ang tawag doon. Hindi man lang natin hinayaang magsalita. Di ba? Malay natin. Walang signal doon sa kanyang kaklase. Walang load yung kanyang kaklase, kaya hindi nakatawag. Ang dami pong mga nangyayaring mga bagay-bagay, mga minamahal ko na kuminsan, hindi natin pinapaliniwalaan. Amen? Dahil mga minamahal ko, nagrarason lang yung ating mga anak, ang feeling natin, iniisahan tayo. Kasi nagmamadali akong nagugas ng plato, nadulas yung plato, nabasag. Ang mga magulang, mga minamahal ko, kapag ka, mga minamahal ko, talagang nagtapat, with honesty, mga minamahal ko, pinapagaan ang parusa. Amen? Imbis na 5 palo, 2 na lang, or 1 na lang. Dahil, mga minamahal ko, nire-reward nila yung kanyang magandang, asal, di ba? Naging honest siya. Umamin siya, kaysa magsinungaling at itatwa yung kanyang ginawang kamalian. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. And of course, meron tayong hinahanap na mga magulang kapag ka nagkasala ang ating mga anak. That is statement of remorse. Ano yung statement of remorse? Na madalang na nating naririnig sa mga bata kapag ka nagkagawa ng kamalian, mga minamahal ko, yung I'm sorry, ma and pa. Mga anak, nahiya tayong mag-sorry. Nahiya tayong magpahayag ng affection. Minsan, KJ ka naman. Hindi mo masabing, I love you ma, I love you pa. Pero kapag nanungayaw ang mga kabataan, to the max. Hindi nahihiyang manungayaw, pero magsabi ng pagmamahal, ng pag-appreciate sa kanilang mga magulang, nahihiya. Di ba? Medyo nakakailing, nakakasad, nakakalungkot na bagay na realidad, mga minamahal. Number 5, administer the discipline in private with love and not with anger. In private. May mga magulang na gustong-gustong disiplinahin ang mga anak at talagang ipapantadani at publiko. Children should not be emotionally abused. Nagtitake note po ba tayo, mga would-be moms and dads, may mga anak ng mga millennials ngayon, 21st century children? At mag-take note tayo, mga minamahal ko, malamang hindi na maulit ito. Hindi pwedeng emotionally abuse, mga minamahal, yung bata na talagang ipinapahiya mo sila. Kaya it should be administered, di ba? Kailangan, mga minamahal ko, pigilan mo yung talagang, yung outburst, mga minamahal, gustong-gusto mo nang talagang paluin, mga minamahal ko, yung spanking rod nasa bahay Di. Antayin, mga minamahal ko, na makauwi yung anak mo. Amen?
Pero ang nangyayari, mga minamahal ko, ay talagang dinidisplay natin, mga minamahal ko, na sila po ay disiplinahin sa labas, na mapahiya, maimbaras, maling-mali po yun. Amen? They should not be emotionally, di ba, abused. Number 6, enforce the discipline with firmness and consistency. Otherwise, mga minamahal ko, tatawagin ka ng mga anak mo na bluffer. Ningas kugon. Nung una lang, nagdidisiplina. Ngayon, wala na. Alam niyo po, hinahanap-hanap ng mga bata yung pagdidisiplina. Yan si Uwing nung bata, makwento ko lang. Nung nagpasaway siya dito sa sambahan, embarrass him. Siguro natatandaan pa niya. Dahil mga minamahal ko, nagpasaway siya, children's choir pa lamang siya. Nagpasaway siya dito sa bahay-sambahan. At ang sabi ko sa kanya, pagdating sa bahay, isasako kita. Pero aminin ko, mga minamahal ko, di ba, parang corporal punishment na rin yung isasako. Talagang, mga minamahal ko. Pero, talagang, wala naman sa mga minamahal ko, loob ko, mga minamahal, nagagawin ko yun. Pero pagdating namin sa bahay, mga minamahal ko, talagang mayabang pa, mga minamahal ko na, ewan ko kung natatandaan pa niya. Nasaan na yung sinasabi mo, Papang, isasako mo ko? Hindi mo naman ginawa. Di kumuha ako ng sako, isinako ko, hindi naman talagang binalot, mga minamahal ko, at talagang tinalian. Kalahati lang. At doon na siya umiyak. So, hinahanap ng mga bata yung pagdidisiplina. Mind you, palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. So mga minamahal ko, hallelujah, firmness and consistency. Para talagang mga minamahal ko, hallelujah, hindi kita tatawaging bluffer. Di ba? Ang ibig sabihin ng bluffer, mga minamahal ko, yung, ka lang, parang, yung bluff na sinusubok mo lang. Amen? Amen? So, mga minamahal ko, hindi ka kakitaan ng talagang firmness. Mga minamahal ko, talagang iisahan ka ng mga anak mo. Lulusot at lulusot sila. Amen? Number 7, the last one, mga minamahal ko, right disciplinary action or method. And the discipline with an embrace as a reinforcement of parental love and by saying the magic word to, I'm sorry, anak. Dahil mga minamahal ko, may mga magulang na kapag namamalo ng mga anak ay umiiyak. Bakit? Dahil talagang hindi naman nila, hanggat maaari, ayaw nilang gawin, pero alang-alang sa pagmamahal. Amen? Ginagawa nila ito, mga minamahal ko. Despite na labag sa kanilang kalooban. Palakpakan po natin ang pinakamamahal. Kaya mga minamahal ko, aside from explaining, di ba, sinasabi nila, I'm sorry anak, pero nagawa ko yung disiplinahin ka dahil lalaki kang hindi magiging mabuting tao. Mapapariwara ka at ayaw nating mangyari yon. Amen? Mahaba na po ba, mga minamahal? Baka magkaroon tayo ng information overload. Pero maiksi na lamang ito, mga minamahal ko. Ito po yung sinasabi, mga minamahal ko, hallelujah, ito naman yung the abusive kinds of punishment. Number 1, yung malimit, mga minamahal ko, yung paulit-ulit po natin sinasabi, na corporal punishment such as beating up, binubugbog ang mga anak, slapping, nananampal ng anak, bawal na bawal po yon. Makakasuhan ka ng child abuse. Hair pulling. Ano ibig sabihin ng hair pulling? Nananabunot. Pinching. Yung kurot. Doon sa mga talagang masasakit na parte. And the worst one, getting your child to kneel
on the mung beans, munggo, at kung yung iba, lumuluhod doon sa rock salt. That's a no kind of discipline. Corporal, masyadong mga minamahal ko. Although the purpose is to magtanda talaga, sino pong nakaranas na pinaluhod sa munggo? Oh, marami tayong mga nakikita. Pero ngayon, mga minamahal ko, that's considered to be a corporal punishment. Grabe na po ang child protection law ngayon. And even mga minamahal ko, meron pong panukala ngayon sa Kongreso na ang mag-asawa before getting a marriage license will undergo a parental education. At ito po yung mapag-uusapan. Amen? Ano pa yung mga abusive kinds of punishment na sinasabi, mga minamahal ko? Verbal abuse na sinasabi natin, cursing your children, name calling. Di ba mga minamahal ko, with impunity talaga, mga minamahal ko, may mga magulang na talagang binabansagan nila, nililabel nila yung anak nila, mga minamahal ko, ng batugan, BO, black sheep, at kung ano-ano pa, mga minamahal ko na klase ng pamamahiya. Verbal abuse in the guise of discipline. Bawal na bawal po yan. Di ba? Ang issue, mga minamahal ko'y katamaran, pero tinawag mong batugan. Amen? Bawal po yun, mga minamahal ko. And to make things worse, mga minamahal ko, mga magulang na nagkukumparahan ng mga anak. Never ever fail on this trap. Na kapag ka, mga minamahal ko, sinabihan natin yung ating isang anak, mabuti pang ate mo, may napatunayan, responsable, ang laki ng itinutulong dito sa pamilya, ikaw, black sheep ka, wala kang silbi, lumayas ka na. Anong mangyayari? This will give birth to siblings rivalry na tinatawag, animosity between your kids. At aabot sa punto, mga minamahal ko, na kapag matanda na ang mga magulang, mag-aaway-away ang mga anak dahil dito sa mga favoritism ng mga magulang at sasabihin ng mga kapatid, total, ikaw naman ang magaling kuya, ikaw na ang mag-alaga sa ating mga magulang. Nangyayari po yun. Dahil nga, mga minamahal ko, hallelujah, hindi natin binigyan ng pag-asa, mga minamahal, magbago yung ating mga, nilabel natin sila. Doon, mga minamahal ko, sa napakababang klase ng tawag, imbis na i-lift up po natin sila, at sila po, mga minamahal, makarecover doon sa kanilang ginagawang kamalian, mas lalo natin silang ibinaon. It will undermine a child's self-esteem na tinatawag. Yung pagpapahalaga sa sarili. Di ba? Ang sinasabi, mga minamahal ko, ng mga bata, kapag ganon at ganon, mga minamahal ko, ang kanilang naririnig sa mga magulang, wala na akong ginawang tama. So, sige na lang. Dahil naman ang turing sa akin, pangangatawanan ko na. Habang buhay na akong magiging ganito. Di ba? Yun po, mga minamahal ko, masamang epekto, mga minamahal ko, ng labeling our child, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga verbal abuse, name calling, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang sinasabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, verbal abuse. Ang dami po, mga minamahal ko, mga anak na nagtanim ng galit sa mga magulang dahil sila po ipinapahiya. Dahil sinasabihan ng mga ganito hanggang sa meron pong, hindi ko na lang babanggitin kung saan. Sa aming barangay, yung mga anak niya, nung namatay yung kanilang nanay, alam niyo pong sinabi ng mga anak, salamat. Wala na yung dragon na namamahiya sa amin.
salamat at pumanaw na siya. Gusto ba natin ng ganyan? Na magririnig po nating mga statement, mga minamahal ko sa ating mga anak, balang araw? Hindi po. Yan mga minamahal ko, hallelujah. Children are God's gifts and heritage to us. Ang mga anak ay mga regalo at mapamana ng Panginoon sa atin. Amen? Tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi ko nga kanina, hindi natin sila properties. Tayo lamang po'y custodian. Tayo lamang po inatasan ng Panginoon ng mga laga sa kanila. And we see to it na talagang mauna ang kanilang well-being, ang kanilang kapakanan. Lalaki silang may takot sa Diyos. Lalaki silang kapakipakinabang sa lipunan. Amen? Psalms chapter 127 verse 3. Mga minamahal ko, hallelujah. Hindi po naisama ito, pero mga minamahal ko, ang sabi dito, Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is His reward. Sa Tagalog, mga minamahal ko, narito ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. Gifts and mana. So mga minamahal ko, hallelujah, huwag nating abusuin yung ating parental authority. Balansin. Diba? Ang sabi nga kanina, balansing pagdidisiplina at balansing pagmamahal. Amen? Kapag nagawa po natin yan, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang in one way or another, masasabi natin, I've done my part as a parent. Napaka-complex, napaka-komplikado, napakahirap sa totoo lang. Amen? I myself, mga minamahal ko, nangangapa ako, saan ba ako nagkulang? Kung minsan mga minamahal ko, nangyayari mga bagay na hindi natin inaasahan. Bakit ba ako nagkaroon ng anak ng ganito? Ginawa ko naman ang lahat, pero effect pa rin. So, anong ginagawa natin? Ipinagpipray po natin sila. Pinapasa Diyos, mga minamahal ko, someday, mga minamahal ko, sa ating pong patuloy, mga minamahal ko, na pagbibigay sa kanila, mga minamahal ng tamang pangaral, at tamang pagpapakita kung ano ang mga mabuting gawin, mga minamahal ko, di ba? Tayo mga role models na kanilang tinitignan. Amen. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, we'll be accountable. Magbibigay sulit tayo sa ating pagiging magulang. Kung tayo po ba ay nagpakamagulang or talagang hinayaan na lamang natin sila. Pinabayaan. Kasi, tandaan nyo ito, the ultimate goal of parenting is to produce children, wise children who know and honor God in their lives. Ulitin ko, the ultimate goal of parenting is to produce children who know and honor God in their lives. Amen? So part 1 pa lamang ito. Napakarami pang mga paksa, mga usapin na tungkol sa pagdidisiplina, mga minamahal ko, hallelujah, at mga pamamaraan, mga minamahal ko, especially sa mga teens, sa mga teenagers. Dahil iba ang mga bata, age 2 years old to 12 years old, 12 years old, iba rin yung 13, up to 18, up to 25 years old. Mga minamahal ko, talagang mas komplikado. Amen? Lubin na malap Panginoon. Payagan tayo, pahintulutan tayo ng ating beloved ordained preacher. Amen? Tayo mo lahat ito mayo. Ating mong awitan natin mga pinakamamahal na Panginoon. Kailangan kita. Panginoon, tulungan mo ako. Talagang dapat tayo magpatulong sa ating pinakamamahal ko. How to be a good parent. Hindi madaling gawin. Napaka-komplikado. Ano bang tamang pamamaraan para magtinong? Para lumaking may takot. Kapag ipaghinabang.
children that we could be proud of as parents. Dahil sila, mga minamahal ko, hallelujah, ay produkto ng ating pagpapalaki. Problema't paghihirap sa aking kumakawan. Ngunit alam ko, Sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa iyo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sa iyong siyo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa iyo. Mananatili pangyayaman ko ang pag-ibig mo nasa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa pagkakalak ng Jesus. Tulungan mo ako, alalasin, pagkakabalik sa lahat ng pagsunod. Hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon, hallelujah. tulungan mo ako ngayon sa oras na pangangailangan ko. Aking itataas, aking Alam mo, mahal na Panginoon, gawing patibay from our purest and good intention na mabalaki ang mga batang ito. Ang ayon sa kalooban, hindi lamang ng mga magulang, hindi ayon sa kalooban mo. sa bawat Pero isa napakaraming mga factors that compete sa tamang pagbabalaki ng mga ako'y sa'yong siyo. Hindi mababago ang pag-ibig ko sa'yo. mananatili ang yaman ko, ang pag-ibig mo nasa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin. Jesus, patuloy mo palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok. Hanggang sa iyong hallelujah, kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ko. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok. Hanggang sa iyong hanggang sa iyong pagbabalik. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Tayo po naman ako'y darako sa ating mga personal intention, sa ating mga kanyang-kanyang pangangailangan. Pero kagaya ng dati, unahin po natin ang pangangailangan ng ating pong banal na iglesia. Patuloy natin ipanalangin, idulog sa mga Panginoon. Hallelujah, ang patuloy na kalusugan
kalakasan, dagdag ng mga taon para sa ating puminamahal Evangelista Weldy Estrada Almeida. 10 ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa ating mga minamahal na mga manggagawa. Sa ating mga minamahal na mga kapatiran na hindi po natin nakakasama na lately. Manalangin tayo. Dahilan Diyos sa magbanal makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, wala kaming gustong unahin. Hallelujah, sabi mo, panalangin. Undin kapakanaan ng kalusugan ng aming minamahal na Evangelista Weldy Estrada Almeida. Bigyan mo po siya, mahal na Panginoon, ng iba yung kalakasan, kalusugan pa. Makasama pa namin siya hanggang sa iyong pagbabalik. 10 ng kanyang mga mahal sa buhay. Maging aming mga minamahal na mga manggagawa. At lahat na aming mga minamahal na mga kapatid. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ipatong po natin mga minamahal ko ang ating po mga kaliwang kamay sa parte ng ating po mga karamdaman, kung pangmumura, kaliwang kamay, ipatong po natin sa ating po mga bibig, habang ating po mga kanang kamay ay nakapatong po sa ating po mga ulunan. Isipin po natin na ating po minamahal Evangelista Weldy Estrada Almeida ang naglay hands po sa atin. Sabay-sabay tayong dumalangin. Hallelujah. Dahilan Diyos sa iyong makapangyarihang pangalang Jesus ay aming sama-samang pinapalaya, sinasaway anumang uri ng mga demonyong karamdaman o maalipin sa amin, nagiging hadlang sa aming paglilingkod na ito, ang demonyong kahirapan, walang Panginoon, hallelujah, demons of poverty, hallelujah, kasad in the mighty name of Jesus, TB diabetes, leukemia, prostate cancer, anumang uri ng karamdaman, cast out and be healed right now in Jesus' name. Vices began in Jesus' name. Be spiritually blessed. In Jesus' name, amen and amen. Purihin natin ang pinakamahal na Panginoon. At the top of our voices, let us all shout 3 times, amen. Purihin natin ang pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag magbibiro, mga minamahal ko, sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah! Praise the mighty name of Jesus. At tayo po mga minamahal ko, dara ko sa ating po mga mahalagang announcement. Narito po ating mga beloved elder, beloved brother Dale